moment of inertia, parallel axis theorem. We will solve some simple problems with calculator techniques for you to be able to solve easily a problem. So, example for this figure, okay. So, ang dimension niya is 300. Ang flange niya, thickness ng flange is 20 mm. And width of the web is 18 mm. 380 mm yung depth ng web. Okay. So, the conventional way is hatiin nyo siya sa dalawang area. Yung area 1, area 2, yung rectangle sa taas, yung rectangle sa baba. Okay. So, you compute area. 300 by 20 is 6,000. Area 2 is 6,840 mm squared. So, ang total area niya is 12,840 mm squared. So, using Varignon's theorem, makukuha natin itong y and a na. Y and a. So, yung y and a, ito yun. Makukuha na natin itong y and a by Varignon's theorem. Area total is equals to y and a is equals to a1, y1. Ang y1, ito yun. Itong yung centroid ng each na area, okay, with respect to the y-axis, no? So the total area is 12,840 is equals to 6,000 yung area 1, okay, 390 kasi 380 hanggang dito sa kalahati ng a1, no? Plus 6,840 yung kalahati ng 380 yung area 2, no? From the bottom siya. So ang y and a is 283.458 mm. Okay? Using parallel axis theorem, makukuha na natin yung moment of inertia, no? Kasi ganoon lang kasimple. Yung D1, explain ko lang. Okay? Ang D1 is yung y1 minus no moment of inertia nandito yan. Wait lang. Okay. How do we... Okay, area 2. Okay. We will use a pen. Okay. We'll use a laser point pen. Ito yan. Yung D1, ito yon. Kasi nasa area 1, 390 minus, ito yung 390. Ito yung 390. 390 minus yung moment of inertia ito. So, nandito yan. Okay, ito yung D1. Ayan dito is yung kalahati ng 380. Ayan minus 283. No? So, nandito siya sa baba. Okay, D2. Okay. Parallel axis theorem, summation of IG plus AD squared. So, ang moment of inertia ng rectangle is BH cube over 12. No? BH cube over 12. So, BH cube, B is 300 plus 20 times 20. Ito yung height, cube over 12. Okay. So, ang answer is 210.358 times 10 raised to 6 or 210 million. Okay? So, ito yung conventional way. Meron tayong calculator technique. I'll show you. Saan yung emulator natin? Ito. Yan. So, using your calculator. Okay, using your calculator. Nakuha natin Okay. Parehas na.
So, ang gagawin natin is statistic mode. Okay, so, we use mode, setup, mode, stat, mode 3, as itong to A plus BX. Okay? Dito sa X, ang ilalagay nyo dyan is ito, ganito. IG, lagay ko dito. IG, okay, IG over area, no? Ito yung sa yung frequency. So, dito, ang IG is okay, BH cube over 12 ito. So, BH cube over 12 divide ng area niya na 6,000. So, magiging siyang BH cube over 12 BH cube over 12, okay, divide by area na ito, base times height, no? So, makancel dyan ang base. So, matitira dyan is h squared over 12, no? H squared over 12. So, yan na lang ang ilalagay natin sa calculator. So, ito, ang ang h niya, ito, 20 squared. 20 squared over 12 divide 12. So, ayan. Ito naman isa, ang height niya is 18. No? No, sorry. Ang height niya is 380 kasi ito yan. Okay? So, 380 squared divided by 12. Okay? So, dalawang area. Itong y, ang ilalagay nyo dyan, yung y nila na nilagay natin kanina na ito, 10. Sa area 1, 10. Dito, 390. So, lalagay natin yung area 1 lang. Okay, wait lang. Ang area 1 is BH cube over 12. 390. 390. Yung ikalawa is yung kalahati. Okay, which is 190. 380 divide 2. Okay. So, yung frequency, ilalagay nyo dito yung area. So, yung area 1 is 6,000. Okay. 6,840. Okay. Okay, AC. Press AC. Hindi naman mawala ang data niyan. So, shift stat. Shift 1. Variation. So, ang N niya is equals to, this is the area. This is the total area, right? Ito. Okay. And, variation. Ito naman Y. Yan naman yung, ito. YNA niya, no? So, shortcut na. Pag nasa board exam na, madali nang magsusolve. Gaya nito, baka malito ka sa paglagay ng D, iba ang D sa Y. Minsan dyan ang palaging na mamali. So, 4. Kunin na natin moment of inertia. Okay, balik muna. 5. So, shift, stat, sum, ito, 2, plus, shift, stat, variation, N. Okay, parehas A plus BX, mode 3 to na statistic. Shift, stat, 4. Tapos itong gamma Y, 6. Squared nyo lang siya. Kasi para yan ganito, IG plus AD squared. Ito yung AD, itong yung A na N, pinakita ko kanina, yung gamma Y, ito yung D squared, no? So, itong summation of X, yun yung sa X na, ano, ito, BH cube over 12 divided by its area. Ito yun, no? So, di ba? So, ang answer niya is 1, 2, 3. Ma-point ka na dito. 210.358. Okay, tama. 358.
Kasi ito, 210 million. Tama. Tama. Okay. So, Caltech lang ang pwede pag board exam. Kasi ito, minsan nalilito itong conventional way. Magkukuha ng D. Na? Pero, mas mainam pa din na gumamit din kayo nito para makuha yun yung concept. Pang double checking na lang ito. Itong sa CalQ, no? Okay? Thank you guys for watching. See you on my next video. Thank you.